Gagawa tayo ng pangnegosyo na spam musubi. Matagal na ang recipe na spam musubi pero talagang nag-trending siya ngayon dahil ginagawa siyang negosyo ng mga estudyante. Yes, madiskarte talaga ang mga estudyante. And yes, kahit sino ay pwedeng magnegosyo nito. At pwede mong dagdagan ng flavors gaya ng egg mayo, kimchi rice, at furikake rice. Ayan, so ito yung ating mga sangkap. So yung spam or luncheon meat na gagamitin natin ay yung tinatawag nila na Korean spam. So mas mura siya i-compare natin dun sa spam. Kung estudyante ka at gusto mong magnegosyo ng spam musubi, maganda to dahil mura at yung quality niya maganda din. So unahin natin gawin, prituhin yung ating luncheon meat. Ayan, so prituhin lang natin to. Sa isang can ng luncheon meat, i-cut nyo into 9 equal parts. Ayan, luto na po siya. Okay, next. Ang gagawin natin kimchi rice ay napakasimple lang. As in, kimchi and rice lang talaga. So, ito yung pinagprituhan ko ng luncheon meat. So, dito na din tayo magluluto ng ating kimchi rice. So, meron tayong kimchi dito. Ito ay ginayat ko na. So, konti lang to dahil konting rice lang yung gagawin nating kimchi rice. Tapos, palagay tayo ng ating rice. And ayan. So, pwede ka pang maglagay ng salt and pepper to taste or mga seasoning na gusto mong ilagay. Okay, para sa teriyaki sauce or pwede mo rin tawagin na barbecue sauce, meron tayong water. Ayan. Toyo or soy sauce. Sweet style na ketchup. Pwede banana ketchup, and sugar, and paminta. So, lutuin lang natin yan until lumapot siya. Ayan. Malapot na siya, pero hindi talaga yung super lapot. So, ngayon, bawasan natin to at mag-glaze na tayo ng ating mga luncheon meat. Ayan, so may konting tira. Ilagay natin dyan yung ating spam. Okay. So, i-glaze lang natin yan, ha. Huwag natin sunugin, i-glaze lang natin yan. Mapapansin mo yan, didikit na yan. Tapos, mo yung para siyang sticky na siya. Didikit na talaga siya sa ating meat. Ayan. Okay. Para sa next batch, ayan. So, by batch natin siya nilalagyan ng glaze. Ayan. Ito naman. Okay, so nagprito tayo ng itlog dito. Huwag niyong itapon yung can ng ating luncheon meat dahil ito yung magiging pang shape natin. But yes, pwede naman i-slice mo lang siya kung anong shape gusto mo. Okay, next, ito naman ang my furikake na rice. Mas maganda kung medyo mainit-init yung rice. Tapos malagay tayo ng furikake. Tapos i-mix lang natin yan na mabuti. Okay, sa pag-assemble, kung wala kayong musubi maker or molder, pwede na yung spam can. Actually, kung maramihan ang gagawin mo, mabagal kasi kapag eto. Mapakita ko sa inyo mamaya yung maramihan style na hindi na kailangan din ng musubi na molde. So, kailangan natin ng cling wrap para madali siyang matanggal. So, maglagay tayo ng half cup ng rice. Pwedeng gawin natin 3/4 cup. Pero depende na sa inyo yun. And then, i-press natin siya. Tapos, tanggalin natin. Sa pag-wrap natin, kailangan natin ng cling wrap. Okay, para naman sa nuri, ay i-cut natin siya into 3 equal parts. So, ganito yung size niya. Ayan. And next ay maglagay tayo ng ating nuri sheet. Ayan. Tapos, lagay natin sa gitna yung ating na shape na rice. Next ay, maglagay tayo ng ating spam. Okay. Tapos, i-wrap natin yung nuri natin dyan. Tapos, wrap na natin siya. Okay. Ayan, mas maganda tight ha. Tapos, i-twist natin siya parang candy. Ayan. Ayan na siya.
Next ay, eto naman yung may egg. So, regular rice, tapos may egg. So, una, maglagay tayo ng itlog. Ayan. Tapos, maglagay tayo ng mayonnaise. Tapos, malagay tayo ng ating spam. Tapos, eto. Ayan. Okay, next yung ating kimchi na rice. And then, yung ating nori. Tapos yung ating rice. Ayan, oops. Ayan. Okay, next yung may furikake natin. Pwede ka pa mag-additional ng furikake sa top. Pwede ka din maglagay nito sa regular na musubi or sa kimchi or kahit anong gusto mong combination pwede. Ayan. Okay, next naman, eto yung sabi ko sa inyo na kung maramihan na yung gagawin nyo para mabilis, pwedeng kumuha kayo ng malapad na container kapag pinila nyo na yung spam ay hindi kulang yung spacing at hindi naman sobra yung spacing. Tapos, naglagay tayo dito ng cling wrap sa molde para hindi tayo mahirapan sa pagtanggal. Okay, so yung rice natin, ilagay natin dito. Okay, nagkulang tayo sa plain rice. So, yung tira na kimchi rice at furikake rice, inilagay ko na. Tapos, may tira din tayo dito na sauce. So, ilalagay na din natin. Okay, next, may furikake pa ako dito. Maglagay tayo. Tapos, eggs, yung tira natin din. Okay, so ilagay na natin yung ating spam. So, ngayon, i-cut na natin. Tapos, tanggalin natin siya. Ayan. Ayan, so tikman na natin. Ayan. Ito yung regular or ito yung plain lang talaga na walang ibang palaman. Okay, tikman natin. Sarap. Masarap yung glaze na ginawa natin. Okay, next. Tikman natin yung may egg and mayo. Ayan. Okay. Yeah, bagay naman. Yung ratio ng palaman at rice natin ay tama lang talaga. Okay, next yung may furikake. Ayan. Ito syempre, nag-iiba na yung lasa niya dahil dun sa ating furikake. Pero masarap pa rin siya. Kung mahilig kayo sa furikake, ma-appreciate mo siya. And pwede mo din siya i-layer ng itlog. Tapos, pwede maglagay ka pa ng mayo. Tapos, yes, pwede kang maglagay ng kimchi dito. Or, pwede yung lagyan ng hot sauce or sriracha. Ang sarap. Okay, next yung ating kimchi. Ayan. Ang sarap ng kimchi. Ang sarap ng kimchi rice. Lahat masarap. Kahit yung regular lang natin, masarap siya.
Kasi gusto ko yung timpla natin sa glaze. Simple, pero pasok na siya sa banga. I mean, kahit eto lang, kung estudyante ka, tapos magbebenta ka nito, magugustuhan to ng mga kaklase mo. And kahit teacher mo. Pero ako tatanungin nyo kung ano yung gusto ko. Mas gusto ko yung ating may kimchi rice. Hindi ako mahilig talaga sa mga maaanghang. Pero etong kimchi talaga, kahit maanghang, go ako. And hindi kasi super anghang yung kimchi natin. Pero kayo, kung ano yung gusto nyo, and pwedeng i-mix and match ninyo yung mga palaman natin. Kung kimchi rice, pwede mo lagyan ng itlog, tapos pwede mo yung lagyan ng mayo, furikake, ganun. Kasi lahat naman talaga bagay. Pero kung gusto mo lang na yung regular, oo naman, okay din to. Masarap din siya. And sa size, pwede naman na kung gusto yung liitan or mas malaki. Pero ang standard talaga, hindi super nipis. And hindi naman super makapal. So, sa isang can ng luncheon meat ninyo, gawin yung 9 slices. Pero kung gusto nyo na marami yung magawa, siguro 10, max na siguro 11. Kasi ang nangyayari, kapag prinito mo siya, medyo liliit pa siya. And sa glaze naman, or teriyaki sauce, pwedeng iba yung gamitin niyo. Kasi marami. Kung gusto niyo gumawa ng sarili nyong sauce, like may sarili kayong teriyaki sauce, pwede nyo ilagay dito sa ating spam musubi or barbecue sauce, pwede din. So, ayan. Sana nagustuhan nyo ang recipe natin ngayon. Ciao! At sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa ating YouTube channel and please click the notification bell and please click all para ma-notify kayo sa lahat ng uploads. And please don't forget to like our Facebook page and follow us on Instagram. Thank you!